Welcome back to my channel mga tropa, kamusta po kayong lahat? So for today's video, meron po akong gustong ibalita sa inyo. Meron po akong gustong i-share sa inyo na isang nakakalungkot na balita. And at the same time, it's a new opportunity for me. So ayun guys, gusto ko lang i-share sa inyo na yung company na pinapasukan ko is ibinenta na nung may-ari sa mas malaking company. So yung company na nakabili is supplier lang din namin. So ayun guys, ang nakakalungkot lang and yung challenging part is yung sabi ng may-ari nung kinausap kami na ibinenta niya na yung company is sabi niya magkakaroon ng 4 to 5 months na transition period. So after nun, hindi niya na alam kung ikikip pa ba kami ng bagong management or bibitawan na kami. Dahil syempre may mga tao sila, meron silang warehouse na mas malaki at yung mga produkto namin ilalagay doon sa warehouse nila. Siyempre, meron na silang mga tao doon and meron na din silang mga manager. Basta kompleto na sila. So, ayun yung sabi sa amin. So, malalaman pa 4 to 5 months kung magugustuhan yung performance namin. So, it's like provisionary period. So, ayun yung challenging part mga tropa. Dahil, siyempre, hindi natin alam kung magugustuhan ba tayo nung bagong management o hindi. But guys, looking forward and looking on the bright side, syempre think positive lang lagi. So for me, it's a new opportunity kasi ako naman guys, dyan sa company na napasukan ko is halos lahat ng trabaho is alam ko na dyan. Ang hindi ko lang alam is yung pagdi-deliver dahil wala akong license at hindi ako familiar sa lugar dito sa Canada. So, yun lang ang hindi ko talaga alam dyan sa trabaho namin. So, confident ako guys na ako, bukod sa alam ko na yung mga ginagawa ko doon, alam ko na yung karamihang trabaho doon sa pinapasukan kong company. Isa pa guys is yung kung sa sipag lang din naman ang pag-uusapan is hindi naman tayo magpapahuli dyan. And sa totoo lang, yung trabaho na napasukan ko ngayon is actually hindi talaga siya mahirap kung i-compare ko sa naging trabaho ko dyan sa Pilipinas. So malayong malayo siya guys. Actually yung trabaho ng manager ko is yun yung ginagawa ko sa Pilipinas. So yung trabaho ng manager ko dito is nagre-receive ng mga deliveries, nagdi-dispatch, nagko-coordinate siya dun sa may-ari dahil syempre kung may mga discrepancy, kung mayroong mga item na meron pa sa system pero sa actual wala na, so siya yung nagre-report nun. And at the same time, syempre siya yung namamahala dun sa amin dahil siya yung manager, siya yung nagbibigay ng order sa amin from the boss. But sa totoo lang guys, ayun talaga yung ginagawa ko sa Pilipinas. Yung trabaho ng manager namin, yun yung trabaho ko sa Pilipinas. Pero hindi ako manager dyan sa atin sa Pilipinas. So, kaya guys, parang for me, ang dali lang talaga nung trabaho na napasukan ko. But, syempre hindi tayo pwedeng magpakampante dahil nag-take over na yung bagong management nung December 1. So far, for me, ganun pa rin yung routine ko. Trabaho, so pick ng mga order, so tulong sa driver, nag-ooperate ng machine. So ayun guys, for me okay naman, new opportunity na patunayan ko na deserve ko yung spot para doon sa trabaho na napasukan ko. But kung hindi nila ako ikikip, then siguro maghanap tayo ng ibang trabaho. But I'm sure wherever I work, I'm going to be okay. But right now guys, doon lang muna tayo sa doon sa trabaho ko lang muna ako magpo-focus kasi alam ko naman na ikikip nila ako. So yun lang guys ang isa sa malungkot dahil syempre yung samahan namin ng mga kasama ko, yun lang ang syempre mawawala. Yung iba naming kasama tinanggal. So ayun lang yung nakakalungkot na part doon dahil syempre isang taon at kalahati din kami magkakasama, nagkaroon na kami ng mga bonding.
So, yun yung nakakalungkot na part. At isa pa pala mga tropa, ano gusto ko lang din i-share sa inyo. So, lahat nga pala nung katrabaho ko doon is binawasan yung sweldo nila. So, kumbaga, ako lang yung hindi. Kung magkano yung per hour ko, stay pa rin. Ganun pa rin yung bayad nila sa akin. Hindi nila ako binawasan. So, okay pa rin yung income ko, wala namang nabago. So, ayun lang yung management lang talaga. Pero the rest, nung mga katrabaho ko, yung iba tinanggal, yung iba naman, bumaba yung sweldo nila. So, kumbaga nagsimula sila sa start kung magkano yung starting salary nila nung hinire sila nung previous na manager, yung original. So, ganun, doon sila nag-umpisa. Ganun na ulit yung sahod nila ngayon. So, sa akin, kung magkano na yung sahod ko, so hindi nila binawasan yun. And ang kagandahan pa is talagang binild up naman ako nung may-ari doon sa bagong management. Kasi nung kinausap ako nung bagong may-ari, nung bagong management, ang sabi niya, yun nga na maganda yung sinabi sa akin nung amo mo. So masipag ka, mabilis ka matuto. Alam mo yung halos na lahat ng trabaho dito. Kaya ayun guys, nakakatuwa lang dahil yung effort ko, yung pagpapakahirap ko sa trabaho is talagang nasuklian naman. So ayun lang yung kagandahan doon guys. But of course, hindi pa rin tayo magtitiwala na baka kahit na binild up tayo ng may-ari, binild up ako ng may-ari. So hindi pa rin tayo magpapakampante na okay, ikikip ako niyan kahit anong mangyari dahil alam ko lahat ng trabaho dito. So ipapakita ko pa rin yung best ko. Ganun pa rin, same thing pa rin, same routine. Basta kung ano yung ginagawa ko dati, ganun pa din. So ayun guys, ito yung mahirap dito sa Canada. Lalo na kapasok ka sa company na hindi naman ganun ka-establish. And then nagtanggalan ng tao katulad niyan. So kaya talaga guys, kung bago kayo pumunta, kung may time kayo, sikapin nyo na maging skilled worker kayo. So ito, lagi ko talaga itong sinasabi. Lagi ko itong nire-remind sa vlog ko, para sa mga makakapanood. Bago kayo pumunta ng Canada, i-establish nyo yung sarili nyo na maging skilled worker kayo. Kasi pag dumating sa point na katulad nito, so saka pa lang kayo maghahanap or saka pa lang kayo mag-change ng career pag nandito na kayo. So mahal po yung mag-aral dito. Mahal po yung mga ano rito guys, yung mga gastusan. Especially dyan sa, kunyari, like I said, mag-aaral ka or kukuha ka ng course para maging isa kang skilled worker. So medyo may kamahalan po. Kaya bago po kayo pumunta, kung may time kayo at kung kaya nyo, so why not try nyo para pagdating nyo rito is hindi na kayo mahirapan. So ayun guys, yung gusto ko i-share sa inyo ngayon. Medyo natagalan yung upload natin dahil nag-inventory. So sunod-sunod yung overtime. Pumasok ng weekend. Kaya ayun guys, medyo na busy. Pero ayun, sisikapin natin ulit na mag-vlog ulit. So napapabaya natin minsan kaya medyo napuputol-putol yung momentum natin eh. So ayun guys, siya nga pala, gusto kong magpasalamat sa mga bagong subscribers at kita-kits po tayo sa next video mga tropa. Thank you po sa inyong lahat.